Sir, gusto ko marinig yung inyo pong reaksyon dito sa panawagan nga ng DepEd at ng ating Pangulong Marcos Jr. na alternative learning mode. Now, what we have po ngayon is yung online classes and yung modules na pinapauwi sa mga estudyante na po pwede nilang magamit sa mga tahanan para makapag-aral pa rin kahit suspended yung klase. Pero para po sa inyo, yan po ba talagang nagwo-work ngayon or meron pa bang ibang pwedeng sistema na gawin or ibang teaching mode na pwedeng gawin po yung mga teachers natin para pag may mga class suspension, hindi po nagkakaroon ng learning loss yung mga estudyante? Well, una yung panawagan po na binabanggit, no, meron naman na po tayo, may policy intact po tayo tungkol diyan. Meron po tayong tinatawag po natin na alternative delivery modes, no. Yun nga binabanggit niyo po, Ma'am Cha, yung online or modular, no. And then meron din tayong pag binasa po natin, ano, pag tinignan po natin yung policy ng DepEd ever since mula ng panahon ng pandemic, meron pa nga tayong TV instruction, meron tayong radio-based instruction, ano po. Marami po tayong mga ganun, ano. But mainly, ang nagagamit lang po talaga natin yung modular at saka online. Tapos hindi pa siya ganoon katiyak, no, at hindi rin effective. At napatunayan na natin na hindi effective yan, ano. Kasi kapag modular, ibig sabihin gagamit ng papel yung bata, no, magbubuklat siya ng mga papel ng modules, 'di ba? Hindi naman available, no. Usually yung modules po, no, sa ating mga bata, ang ginagamit din po namin nga ito alam naman ito ng DepEd, wala tayong mga textbooks, no, sa mas maraming mga subjects, sa mas maraming mga grade levels, di ba? Yung modules natin actually downloadable, no, yang ipapadala lang ho namin yan sa mga bata, sasagutan nila, di ba, kung anong number yan, ano, at bibigyan namin ng mga tanong yung mga bata, no. Yung online mas lalong hindi yan feasible, di ba? Sa mas maraming pagkakataon, Ma'am Cha, no? Sapagkat walang kuryente, no, maaring bumabaha yung bahay, no, at doon sa bahay, I mean, ano po. At neto lang, no, may mga magulang na nag-chat, no, text, no, nag-inform sa aming mga miyembro, sa aming mga guro, no, na hindi po namin kaya, no, sumagot ng modules ngayon yung aming mga anak or mag-online kasi kung bumaba sa amin, ano po, no? So sa tingin namin, ano, tama lang naman, ano, na meron po tayong mga ganito, diba? Pero hindi natin ito pwedeng ipilit, no, lalo na doon sa sitwasyon ng mga bata. Sa amin, ano, Ma'am Cha, ang amin i-utilize natin yung buffer days, no, sa mga susunod na mga araw, no, na mga panahon. Kasi may mga buffer days naman. Bawat school calendar po natin taon-taon, we have these buffer days. Pwede nga natin taasan yan according to, no, hanggang 220, no, days ay pwedeng magtakda ang DepEd. Hindi ko naman sinasabing sa ganyan, ano po. Kasi right now, this school year po, 197 lang. No, ang binabanggit din po ng DepEd, pwede lang mag-make-up class. Kasi yung statements po ng DepEd, leading, to the conduct of make-up class. Diba, ang presidente naman ay safe yung sinasabi niya, paano raw, no, magkakaroon, ano, ng recovery, no, ng learning losses because of the suspension. Ano po, no? Sa tingin namin yung make-up class, lalo na pag Saturday make-up class, ay hindi yan effective, no? Nakikita ho namin yan, no? Minsan kalahati lang talaga, no, yung pumapasok, no, kapag meron tayong Saturday makeup classes. And of course, no, ang DepEd rin mismo meron siyang policy, no, na bawal nga simple assignment, no, ay pinagbabawal po ng Department of Education yan on weekends, no. Tapos mag-makeup class tayo ng Sabado, di ba? May mga rason, no, kung bakit hindi na po ito i-utilize as class days ito pong Sabado. Maliban, ano, doon sa mga extremely, no, necessary po, no, na mga pagkakataon at kailangan na po natin, ano po, na mag-makeup class.